So, what's up ulit mga kalupa? Panibagong property na naman tayo dito sa Calawag, Quezon, Barangay Anahawan. So, may binibentang property dito. Ang sukat ay 2.6 hectares na along Barangay Road. So, andito tayo sa loob ng ginagawang kalsada na nakaplano na sa barangay na sementuhin. So, status ng daan niya, papasok dito ay meron pang tulay na nakaproject naman na sa barangay na gagawin na siyang sementado. So, paglabas natin dyan ay Barangay Road ng Anahawan. Tapos papuntang town proper ng Calawag, Quezon. So meron tayong dalawang kalsadang butas dito na pwedeng daanan. Dito sa kabilang way ay Ginyangan, Quezon. So may Salakan Resort sa Ginyangan, Quezon. So ano nga ba ang laman ng property na 2.6 hectares? Siya po ay coconut farm. Mayroong mga fruit bearings like lanzones, chico, rambutan, and coconut. Yun po. So mayroon din po pala siyang langka. May langka din po siya. So yun po, mayroon po siya mga hardwood. At yung pong coconut po ay maraming bunga. So ito po yung property. Yan po ang property po yan. At ito po yung kalsada. So dikit na dikit po siya sa kalsada. So kagandahan nito mga kalupa, ang presyo lang po nito ay 2.2M. Napakamura na po. So ito po, turo po sa inyo yung kalawang daan dito na ang labas po sa ganyan. Ito po, straight po ito. Pag nilapasok po natin yan, ang labas po natin ay Ginyangan, Quezon na. So shortcut na po. Dito po ay papuntang town proper ng Calawag, at dito naman po papuntang town proper ng Ginyangan. So boundary po, napakalapit lang din. So, puntahan po natin yung loob ng property. Kuryente po naman ay pwede po tayong magpagawa na lang ng magpapakonek po sa labas ng kuryente papasok dito, at malapit lang naman po. So yung pong lanzones ay nasa 10 kapuno po. Din chico po, ganun din po. Ayan po yung langka, lanzones, at may chico po sa loob. So fruit bearings at coconut tree po ang meron. So sila po yung may-ari ng lupa. Ang title po nito ay OCT, original po. Bale, buhay naman po yung nakapangalan dun sa titulo. Kaya wala po tayong problema, bayad din po ang amilyar. So ayan mga kalupa, sa mga interesado nitong property, PM lang po kayo sa akin. Ilalagay ko po dito yung number ko na available sa WhatsApp, Viber, at yung Facebook ko po. So ito po yung medyo flat. Then yung po itong part na to ay hilly po siya or slope ng kaunti. So andun po yung mga ibang niyog or hardwood. Ayan po. Puntahan po natin sa unahan. So sa tubig po, wala po tayong problema. Meron po tayo ditong meron po dyang ilog. Source of water, pwede naman pagkuhaan yun. So meron din po ditong puno ng kape. Ayan na yun po. Kape po yan, ayan po. Diyan po natin yung pano. So ito po yung kape. Ayan. Yan po yung gandahan dito sa property, may mga ganyang puno po. Tapos status po ng daan, papasok po dito, sementado na po. Then mayroon pong may mga portion pa po na rough road pa. Tapos cemented po ulit. Putal-putal po siya, pero papasok po dito all cemented na po. Meron na po talagang portion na rough road pa po. So ayan po, pag ganun tayo po. Pag ganun pataas din yan. Tapos magbabawas ko. So yun po, itsura po ng property ay pag ganun po. Doon sa may paunan ng boundary, doon banda. Doon pa po yung boundary niya. So ito po ay na talaga along Barangay Road na. Barangay Road, sabi ng Barangay Road. May luparan pa dyan. Apo. So ayun, mga sa naghahanap po ng mini farm, kung ang gusto niyo po ay farming ay pwede po ito. Then kung mahilig po ay mag-alaga ng manok,
ay pwede rin po ito. Ito, papunta sa Kinabaan. So ito po yung Ito, banda. ilog. Ayan po, may ilog po dito na ang diretso po nito, Hinabaan Falls po. Ano po? Kinabaan River pa Po. Dito po sa Ginyangan, Quezon ay marami po kayo matatagpo mga tourist spot po. Andito po ang Hinabaan Falls, Yaganak Falls. Ay napakaganda pong bisitahan. Binarayo po sila ng mga taga malalayo. So pwede po kayo mag-alaga dito ng mga hayop like baka, pwede po, kambing, or manok po, pwede po dito. So ayan po, makikita niyo naman po, may mga kawayan po. Saka yung mga hardwood po niya. So, katabi kung malagyan ng pandya, may tubig, may source ng Opo. tubig yan. Yun po, wala pong problema sa source of water, meron po. Meron pa dito source ng water dito sa itaas. Mm. May maglalagay sila ng hose lang, pwede niya papunta doon sa bahay nila. Wala po, meron pong pump. Walang pump, Tuba lang po talaga. tubo lang talaga. Malakas pang dali ng tubig, ano po. Oo. So ito po yung binubutas itong daan na labas po ay Ginyangan, Quezon. Bali ngayon po, Arap Road po siya. Pero doon po sa dulo is cemented na po. Medyo matarik lang po siya for now. Dito dating lukaran ni tatay. So ito po yung dating lukaran. Ayan. Dito po naglilukod sila. Tapos yung po status po niya ay slope. Pag ganun po. Tapos sa kabila, pababa na po ulit. So yung kagandahan po sa gantong tsura ng property, ng lupa, pag nangawit po tayo, ay hindi na po tayo mahirapan pag ipon pa kasi diretso na po siya dito sa baba. Magulong na po yung mga niyog. Parang marami ng bunga nyo, katamtaman pa lang yung iba. So ayan po, mga bata pa po yung niyog, naumunga na. Then hanggang doon po sa dula, no? Oo. So ito mga kalupa, so mag-anaghana po ng 2 hectares. Pwede po ito, nasukat po nito ay 2.6 hectares. Buhay po ang nakapangalan, bayad po ang amilyar. Dito na po kayo. So doon po yung boundary niya. Along Barangay Road lang po ito. Yung naman, siguro iba na yung ari din sa baba. Apa. Ating ng palay yan. So ayan po, kasama po natin si seller. Saka hindi na naasikaso. So magtatanong po bakit po binibenta, reason po is kailangan na po nila ng pera po, tsaka hindi na rin po nila naasikaso. Kaya ina-out na lang po nila para at least po hanggang Kami sa pag-develop na sa kabila. para magamit po nila yung pera ng mga kakabentahan ng property. So ayan po, anong puno po yung malaki na yan? Nandito natin yung property. Alin yung? Dito pa ano? Oo. So ito na po yung boundary niya. Bakit po sa ganun?